Patulog na ako. Redmi Note 12 sa inyo po, sir? Hindi bro. Ayun, ano yung nakalagay na yun bro sa baba? Yung gamit iPhone. Russia? Ito, Mordovia, Republic, Russia. Russia nang dumali? Opo, Russia yung location niyan. Hindi po natin sure kung naka-VPN yan or hindi. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na mangyayari sa atin ito dito sa YouTube. Patulog na ako eh. Lahak pa. Ay ako. Ang YouTube channel na iisa lang na way para meron akong connection sa inyo ay ninakaw sa atin ng mga banyaga. Ganyan talaga no. Yung mga tao talagang hindi patas sa buhay. Paano na ako? Paano na kayo? Panoorin nyo ang isang episode na isang experience na first time ko lang din mangyari. Pinakamasaklap na nangyari sa akin dito sa mundo ng pagbablog. Itong pagka-hack ng YouTube natin, aminin ko sa inyo kung anong naramdaman ko nung nakita kong na-hack na yung YouTube natin. Hindi ako magsisinungaling. Parang naisip ko na okay na. Buti na lang na-hack. Para makapagpahinga na rin ako. Siguro ito na rin yung time. Anong mararamdaman nyo kapag wala ng isang boy first time sa YouTube? Dumadating talaga kasi sa point na napapagod na rin ako. May mga taong nangangailangan ng positive insight sa buhay. May mga taong kailangan mong i-encourage na lumaban ka pa. Kasi masarap mabuhay. Kailangan kong mabawi. Kailangan kong mabawi kayo. Isang kwento ng pasukuna pero lumalaban pa. Patulog na ako. Nantok na ako eh. Patulog na ako eh. Kung titignan nyo yung YouTube ko ngayon, Boy First Time ay isa ng MicroStrategy channel. Yan. Baka magtaka kayo yung Boy First Time na channel sa YouTube ay isa ng MicroStrategy na strategize tayo ng mga mekos-mekos na mga nilalang. Patulog na ako eh. Lahak pa. Ay ako. So, ako'y matutulog na muna. Welcome back to another vlog. Welcome back to another van life. Bungad pa lang ito yung balita sa inyo, pero maraming salamat sa mga nagme-message at nag-aalala. Mga ganitong bagay na ayos to. Ganyan talaga no. Yung mga tao talagang hindi patas sa buhay. Pero ganun talaga. Okay lang yan. Boy first time ako no. Ano first time sa akin ngayon? First time ko ma-hack. At yung na-hack pa ang YouTube na kung saan ito yung kinakabuhay ng inyong boy first time. Itong full-time vlogger ang inyong boy first time, na-hack pa ang YouTube, o di ba? Matutulog na ako. Despite sa mga nangyayari na to, medyo na-shake lang ang aking kaluluwa. Medyo humiwalay lang konti nung nakita ko, parang na-hack ako. Siguro real talk o honestly speaking, hindi ako malulungkot kung mawawala talaga yung YouTube ko. Parang matatanggap ko agad, pero ang hindi ko matatanggap, ang magpapalungkot sa akin kung hindi talaga na-retrieve, yung wala na akong contact sa mga first timers na nangangailangan ng mga videos ko. Mga taong gustong kumalma bago matulog, mga taong kailangan kumuha ng lakas sa panonood ng mga videos ko. Doon siguro ako malulungkot. Pero all good. Sabi nga ni Jiwang, di ba? All good in the hood. O sige na, matulog na tayo. Matulog na ako. At ituloy na natin yung kwento bukas. Papahinga ako maayos ngayon. Buti at yung antok ko yan talaga sumisipa. So proof na
Hindi ako nag-aalala. Good night, first timers. I got you. You got me. Wow! Sige na, good night. See you tomorrow. Lumipas ang gabi na parang okay lang ang lahat. Pero kinabukasan, parang hindi na. Bro, unleaded 1,000. Yung sa ganitong sitwasyon nagagawang parang 7-Eleven na lang sa akin yung Nueva Vizcaya tsaka Malolos. Lutang tayo ngayon. No rush naman ang mga bagay-bagay sa biyahe natin. Pabalik ako ngayon ng Malolos. Overnight sa Vizcaya. After ng bagyo na signal number 3 doon, pumunta tayo doon ng hindi maganda ang panahon. Nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, balik ulit ng Malolos. Pabalik tayo ngayon. Diba the next time? Sige po. Hello. Wala kasi tayong sticker Sayang. Lagi ko naman pa rin yung vlog ko. Lalo yung sa may Hagunoy pa. Sa Hagunoy pa? Tapos yung biyaheng tawid dagat mo. Tawid dagat. Oo. Sayang. Kaya wala po kasing sticker, di bale? Alam po, mag-ingat po kayo ha. Sige po. Sige po. Yung mga ganong eksena na habang bumabiyahe ka, binabati ka ng mga first timers na sumusuporta talaga sa'yo ng totoo. Nai-imagine ko kung hindi nabawi or mababawi yung YouTube channel ni Boy First Time, anong magiging reaction ninyo? Please kwentuhan nyo ako sa comment section kung ano yung mararamdaman ninyo sa mga totoong nagmamahal kay Boy First Time. Anong mararamdaman nyo kapag wala ng isang Boy First Time sa YouTube? Ayaw kong umiyak. Ilang beses na akong umiyak dito sa channel ko. Ayaw ko nang umiyak. Makita niyo akong umiyak. Kasi nung una, itong YouTube channel na to ay hindi ko naman talaga kasi kinakarir to. Dati nag-work ako as editor sa ABS-CBN nung sinimulan ko yung pag-YouTube ko na to. Bilang libangan ko lang sa kondisyon ng aking isipan. Sobrang galingan! Para sa pinakauna kong vlog, nandito ako ngayon sa Liwas Zambales sa San Felipe. Na-depressed ako, nagkaroon ako ng severe anxiety bago ako pumasok sa YouTube. So, pumasok ako sa YouTube, nagsimula ako sa YouTube, ganito na ako. YouTube yung naging dahilan kung bakit ako okay ngayon at nandito pa ako, nag-exist pa ako sa mundo. Kasi ito yung naging libangan ko, nakakalabas ako sa sarili kong mundo. Marunong na siguro to. Na ngayon sumusumpong-sumpong pa rin. Pero ang laki ng nagawa ng pag-vlog ko, ng pag-YouTube ko, ng pag-travel ko sa sitwasyon ko. So nung time na na-hack yung YouTube ko, aminin ko, dumadating talaga kasi sa point na napapagod na rin ako. Napapagod na ako sa kaka-vlog, napapagod na rin ako sa pag-travel. Sabi ko baka makakuha ako ng ibang way na libangan para to maintain yung healthy ko. Pero iba yung iba pa rin tong pag-YouTube kasi hindi man tayo nagkikita sa personal, kahit na yung interaction natin, yung relationship natin between Boy First Time at mga first timers ay through internet lang. Iba yung pakiramdam sa akin na kahit na umaalis ako mag-isa o madalas akong may sariling mundo, alam ko na merong libu-libong mga first timers na nasa likuran ko na tumutulak sa akin para gawin itong mga bagay na to. Kumbaga andun yung malinaw sa akin yung purpose kung bakit ko ginagawa itong pag-vlog na to ngayon. At alam ko na merong mga first timers na merong magtutulak sa akin na boy, maging malakas ka. Tulad ngayon, itong pagka-hack ng YouTube natin. Aminin ko sa inyo kung anong naramdaman ko nung nakita kong na-hack na yung YouTube natin. Hindi ako magsisinungaling. Parang
naisip ko na okay na. Buti na lang na-hack para makapagpahinga na rin ako. Siguro ito na rin yung tamang panahon para makapag-travel ako nang hindi na rin ako nag-vlog. Hindi na ako nag-iisip ng mga konsepto na makagawa o makaproduce ng isang video na maganda yung effect sa mga manonood. Sabi ko, willing na ako mawala si Boy Person sa YouTube. Kasi yun yung naramdaman ko. And then eventually, na-realize ko na, oh my God, parang ito lang pala ang meron ako ngayon. Ito pala yung kinakabuhay ko. Dito ko pala kinukuha lahat-lahat ng source of finances namin. Sa madaling salita, ito ang trabaho ko para sa kinakabuhay namin ng pamilya ko. Saka na-realize ko na, oh my God, paano yung mga first timers pala na umaasa ng upload ko palagi. Yung mga taong mas malala pa sa akin, kailangan ilang minuto na naging selfish ako, na sarili ko yung inisip ko na lang na gusto ko na magpahinga. Pero dinaig ako nung thought na kailangan ka ng kailangan ng mga first timers kailangan ng mga taong mas malala pa sa'yo. Kailangan. Ano bang purpose mo kung bakit ka nag-vlog? Di ba para sa sa'yo, para maging okay ka? Ano bang purpose mo para maging okay din yung iba, di ba? Doon ako na nabuhay ng loob na sige, gawin natin to. Ipa-retrieve natin yung YouTube natin, ipa-recover natin sa kahit anong paraan na sinong pwedeng tumulong sa atin. Gawin ko na para mabawi yung YouTube channel na to. Nabuhay ng loob at desidido nang ipa-retrieve ang ating YouTube channel. Hi bro, good morning. Yung nangyari kahapon, no? Papasok na sana tayo kasi yung numbers na nakalagay dun sa 2FA hindi ko number. Opo. Pero ngayon, ano na yan, mababawi na po natin. Oh my God. Wait ko lang yung stateless. Ay, ito pala. Natakot ako kagabi. Sila, sabi ko may nag-pop up. Eh, yung laptop ko, MacBook. Hindi pala nababasa yung mga ganun sa MacBook, no? Dinedecline ni MacBook. Yung mga ganung klase mga file na pag click mo, hindi niya nakukuha. Sa Windows lang talaga. Opo, Windows lang talaga madalas. Sir, papindot po ng enter. Good news to? Good news yan, sir. Wait lang pa. Oh no. Tay, meron po kayong size na para sa manibela dito ganito? Magkano po magpakabit? Madalas ako ganito bumibili ng hindi masyadong kailangan kasi kailangan. Butit may mga naka-ready kayong mga ganyan, no? Na kahit saan ng mga sizes meron. Walang kawalang customer. O shoutout natin. Saan ko ba nabili to? Sa tapat, nasa bypass na ako nasa bypass Laredel ba? Balagtas. Balagtas bypass na ako. Dulo ng San Rafael. Pag dire-diretso nyo yan, patumbo kayo sa NLEX. Basta makikita nyo to, Durable Motors. Ganda ba? Konsepto ng mga Hapon yan. Doon ako nakakuha ng idea na buuin itong camper van. Kakanood ng mga hapon-hapon ba? Maganda na yung grip, tay. Oo. Malambot na hawakan. Medyo tumaba-taba. Tsaka iwas kalyo. Hindi na po madalas. Ay, yung pamingwit ko nakakalas. May fishing rod pa, no? Hindi naman na nagpi-fishing. Ang purpose ko kung bakit ako nagpalagay ng ganito, pero maganda, pakita ko sa inyo pakita ko sa inyo. Noon ko pa naman talaga gusto bumili nung steering wheel grip ba. It's about time. Kasi nga sa kadahilan ng hindi ako bebentahan ng bigas na 1 kilo kung 1,000 ang ibabayad ko. So nagpabarya lang ako.
gumastos na 400 para makabili ng bigas. Kasi pag bumili ako ng bigas at 1,000 ang ibibigay ko, hindi ako bibenta ng bigas. Eh magluluto ako somewhere ng ating tanghalian. May dala akong ulam dito, boy bangus. So, next time ipapa-align ko to kasi medyo tabingi yung manibela eh. Naka-straight na yung takbo natin, yung manibela. Medyo paling ano lang to, alignment lang. Okay na yung manibela natin. Tsaka pinakamahalaga doon, naka-suporta tayo kay tatay na nakabili tayo sa paninda niya. Malay natin, siya ang, tayo ang pinakaunang customer niya ngayong araw na to eh, 12:25 na ng hapon. Minsan nagiging pagpapala tayo sa iba na hindi natin alam. First timer to, naka Nissan Terra na to. Bye! First timer nga. Kabisado ko kayo. Ayan. Meron. Takal-takal. Wait. Sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari, ay naisipan ko pang mag-camping. Uy, wala akong makitang water station. Hindi halatang water station. Lugi kasi tayo pag bumili tayo sa mga Alphamart at 7-Eleven ng tubig eh. Ang mahal-mahal ng tubig. 25 pesos, ganyan kaliit. Tay, papalagay lang po ako ng tubig dito. Eh pag sa mga water stations tayo bumili, 25 pesos, malalagyan na yung galon natin. 20 pesos lang, di ba? Pangkuso muna ito ng matagal-tagal na mga biyahe-biyahe natin. Tubig. Mukhang hindi malinis yung tubig ah. Tayo tayo makakaligo. Madumi. Ano ba yung, alam mo kung ano bansa yung dumali? Hindi ko pa sure, sir, pero mamaya po, may dudarahan. Malalaman yan. Cellphone number nyo po, sir. Dalapas lang ako saglit. Kasi may hinang glue dito. Redmi Note 12 sa inyo po, sir. Hindi bro. Ayun, ano yung nakalagay nun bro sa baba? Yung gamit iPhone. Russia? Ito, Mordovia, Republic, Russia. Russia nang dumali? Opo, Russia yung location niyan. Hindi po natin sure kung naka-VPN yan or hindi. Russia. So, Ha? ayun. Yung! Oy! Ay, Ayun na. yung YouTube ko na lang. Mga onting oras, balik na yung channel. Kasi ngayon, terminated pa rin. Oo. Next process na yun, sir. Oh, sige, sige. Ayan, sir. So, antayin lang yan. Huwag nyo na lang kung pindutin to, sir. Kasi, iba to eh. I-ano ko na. Pa-follow up ko na, nabawi na yung email. Tapos, sunod na po dun yung channel, mababawi. Oh, sige ba? Thank you. Basta wala mo na akong gagawin sa YouTube page na yon. Opo, wala na. Sige bro, thank you. Okay po. Disconnect na ako, sir. Oh, sige bro, thank you. Thank you, thank you. Sige, sir. Recovered na ang ating email. Ibig sabihin, mabubuksan na natin ang ating YouTube. Pero ngayon, yung YouTube natin, suspended pa. Nabawasan na yung pag-alala ko konti. Yun, maging okay na ang ating YouTube. Wala na sa akin yung word na hopefully ma-retrieve. Nawala na yung word na hopefully. Antay lang natin at may babalik tong Boy First Time YouTube channel natin. Back to camping. Maghahanap lang ako ng spot na pwedeng pagpahingahan, pagparkan na may lilim at magluto lang ng tanghalian. May mga nag-fishing oh.
The river is not ligolable. Word for the day. Ligolable. Not ligo. Wait lang. Sana pwede dito. May mga panahon na malinis yung kailugan dito eh. May mga panahon namang hindi rin. Pero may nakita na akong spot dito na pwede nating tambayan muna. Tatambay-tambay muna ako dito. Ano to? Kaso, ang problema, saan tayo dadaan? Ito! Pwede! Hindi na natin kailangan ng cottage. Ito na mismo yung cottage natin, bahay natin. So sana hindi lumubog. Tiwala lang. 4x2 to eh. Kaso 4x4 to eh. Magandang pwesto ng camper van. Puno na may lilim. May space para maglagay ng paglulutuan. O pwede rin naman magluto sa loob ng camper van. Pero wag, ayoko nang nangangamoy yung van. Eh, dito ako magpapalipas ngayon ng mga oras para antayin natin na maging visible na ulit ang ating YouTube ang ating YouTube channel sa YouTube. Baliktad. Dapat pala doon ako nakaharap. Okay, lipat ko na lang yung mga gamit. Baso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saan ka kukuha ng courage para mag-vlog na hindi mo alam kung mariretrieve ba ang YouTube channel mo at hindi mo alam kung mai-upload mo pa ba yung ginagawa mo? Meron ako ditong lutuan na ano eh, bigay ng Altitude Outdoor sa akin. Lutuan na diesel yung, hindi, ang nilalagay dito is yung ano, yung gasolina, unleaded. Eh kaso wala pa akong tumbler o tangke na portable para paglagyan ng gasolina. Ayoko naman magdala ng bote ng soft drinks ng litro para lagyan ng gasolina. Okay naman na mag butane. Kaso magastos eh. 90 pesos, 95, mahal. Magbaon kayo ng ganito, pwede rin. Ang lulutuin ko lang naman kanin. Hindi naman ako magluluto ng ulam kasi nga may ready na tayong boy bangus dyan na iinitin na lang. Sarap ng tulog ng mga mga ibon. Thank God, nasa bahay yung upuan ko. Iniwan ko pala lahat. Oh, wala nga. My goodness. Wala akong upuan. Don't worry about the things. Meron man tayong cooler. Ito na lang. Every little thing's gonna be alright. Excited pa naman akong maligo. Baho ko na. May pawis na talaga ako, promise. Pagdating ko na lang sa bahay. And hopefully, ngayong araw, maging okay na yung lahat.
Kanin natin yan. Ito yung pang ulam. Alinsangan. Mahirap yung ganun. Yung pabago-bago yung temperature ng tinitirahan mo. Biskaya, malamig. Pagbaba mo ng Bulacan, mainit, nalilimahid ka. Kabaliktaran eh. Kung sa Nueva Vizcaya, kakayanin mong hindi maligo ng 3 araw kasi nga malamig. Kapag bumaba naman ng Bulacan, maliligo ko ng 3 beses sa isang araw. Hindi tayo makaligo sa ilog eh. Kulay chocolate eh. Siguro nga dahil katatapos lang ng bagyong Christine. At buti nga pala, yung bagyong Leon, dapat ang daan ulit nun is Luzon. Dadaan ulit sa Isabela, sa Santiago, sa Nueva Vizcaya. Chinek ko sa Pag-asa website. Lumiko na siya. Patayuan na siya. So parang wala nang paparating na bagyo sa bansa natin. Tsaka kasi pag pa-December kasi talagang matik yun eh. May mga bagyo kasi talaga. Malakas kasi yung hangin at hindi maganda yung buga ng apoy ba patagilid. May tendency kasi na nahihilaw yung kanin, yung kabila lang yung umaangat, lumalambot, tapos dito sa kabilang side hindi siya naluluto. Para maiwasan ng pag-ihip ng hangin at pagkasunog. Diba? Itong mga tunog ng ibon na to, tapos yung katahimikan na ganito, hindi ko ma-explain eh. Ang sarap niya talaga. Parang yung pagkatao ko, yung gusto ko, nagdag-jive ba? Hindi sila magkasalungat. Nagbibigay siya ng linaw sa akin na itong mundo ang gusto ko galawan. Gusto kong galawan. Na sa ganitong klaseng ka-peaceful na lugar, nature, yun yung lugar na para sa akin, o dapat yun yung kinakalagyan ko para dun sa kapayapaan na gusto kong mangyari at makamit palagi. Mula sa party boy, inom-inom dito, clubbing life, ganyan, to this nangyari.
Ito yung ulam natin, oh. Boy bangus Spanish style sardines. Uy! Ano yun? Kagay, may lumalagabog sa loob ng van ko. Ano yun? Ah, my God, akala ko ano, bumitaw yung ano, cellphone holder. Akala ko kung ano na naman eh. Kumakalas na siya eh. Akala ko iniinkanto na naman tayo eh. O yan. Kung malaglag man yan, may lumagabog mamaya. Nalaglag siya ulit. Yung bangus nito na kukuha namin sa Hagonoy. Ano na yan? Palamagin muna natin kasi ayoko rin kumain ng mainit na mainit yung kanin. Dati favorite kong kumain ng mainit na kanin. Ngayon gusto ko na malamig na yung kanin. Sigado naman yan. Naka air sealed naman. Boy bangus in corn oil. Ayun, oh. Sarap. Healthy yan. Walang preservatives na nilagay dyan. Iinitin lang natin. All organic. So don't panic. Mga baby bangus. Eh alam naman natin ang Hagonoy, di ba? Masasarap ang mga bangus diyan. Kaya pag natikman nyo to, maadi kayo dito. Malakas tumagano ng kanin. Boy bangus. Spanish sardine style. Mga 3 minutes lang. Okay na yan. Iinitin lang laman. Saan nakabot ng lens natin? Matayo, ang init na. Bango. Oh. Gutom na ako. Don't panic, it's all organic. Available yan sa Little Base Camp. Okay, gutom na ako. Baby bangus. With, ano pa pala? Carrots, sili. My God. Kaya kong ubusin lahat to. Yung kanin ko parang 90% luto eh. Paluto pa lang talaga siya. Meron pa siyang lasang parang mahihilaw-hilaw konti. Pero kung tatakpan mo naman kasi ng ganito to, pagka hain, kumbaga pagka tanggal mo dun sa lutuan, tapos kaya mo na siya nakatakip, maluluto pa rin siya eh. Binuksan ko kasi agad kasi gusto kong medyo hindi na mainit na mainit. Sili. Alam nyo ba na isa sa pag-aalaga ng katawan natin, hindi lang yung maligo, eh yung pinipili din natin kung ano yung mga kinakain natin, kung ano yung mga kinakarga natin sa katawan. Hindi ko man yun nagagawa 100%, pero lagi lang akong aware na dapat hangga't maaari yung kinakarga ko sa katawan ko hindi siya preservatives. Ipakita mo na yun, paano mo nilawain yung buhok mo? Bakit
bibili muna kayo mula dyan. Bye-bye. Ah, sige, sige. Okay, nandito na tayo sa bahay. Bro Roden, this is it na ba? Gusto ko manggaling sa'yo eh. Opo. Gina to, Gina Jean. Anak ng takwa. Ayun o, buhay na yung ating YouTube pero videos pa rin ng mga Russians ang nakalagay. So ang gagawin ngayon ni Bro Roden ay ibabalik niya to sa dati. Siyempre hanggang sa maging bumalik sa dati with assistance to ng nakakaalam na tong bagay na to. Hindi ko kayang gawin to kung ako lang mag-isa. As in, wala talaga. Ito, bumalik na po yung first time. Oo. Grabe ba? Buti hindi nawala yung mga videos natin. Opo. Nakakala siya, naka-private. Private niya. So maglalagay ulit ako ng mga channel name nito. Parang ano, channel cover, mga ganyan. Ako ay mga ganyan. Ibabalik ko siya ulit. Puro playlist para ang pinaglalagay nila. Opo, playlist ng ibang channel. Anong purpose nila? Ba't ginagawa nila yung mga bagay na ganun? Proud na proud ako sa 350 plus na first timers dito sa YouTube channel na to eh. Kaya kailangan kong mabawi. Kailangan kong mabawi kayo. Kasi ayaw kong itapon o mawala sa buhay ko ang ganyan mga first timers na daan-daang libo mga first timers na sumuporta kasi ito pala si Boy First Time na nagkaroon ng impact yung videos na ginawa ko para sa kanila. Sir, lahat po ng videos nyo na naka-public dapat. So masiselect ba siya ng parang select all sa to public lahat? Parang ganon? Pwede po. Okay. This is the guy. Bro, pakita ka. Yeah. Malaki may itutulong sa inyo na sa lahat ng mga nanonood nito. Lahat na may mga problema sa mga account nyo, lalagay ko sa huli ang kanyang information kung paano mo siya makokontak sa Facebook. Tayo ay isang small YouTuber pero mga nire-retrieve nito, mga nire-recover nito ng mga channels talaga, mga Facebook page talaga yung mga milyon-milyon talaga mga followers. Nabubuhay niya talaga yan, nakukuha niya talaga. 2:23 ng hapon na. Pauwi na ako nito. Hopefully today or siguro maximum ng pag-aantay natin is bukas. Kung bumalik na yung channel natin sa YouTube na platform, i-upload ko agad. Ito na yun. Relax na yung gumawa oh. Relax na eh. Okay, ito na yun. Nawala lang yung verification badge natin pero may request na. Pero ready na ba kayo na bumalik ang isang Boy First Time? Okay, let's go! Bang! Buhay na si Boy First Time sa YouTube ulit. Kung ako ay nasubaybayan nyo mula't simula, lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, simula nang ako ay nagkaroon ng hindi magandang, lahat yan nakalagay lahat yan dito sa YouTube. Marami mga first timers dito na hanggang ngayon ay andyan at kilalang kilala ako. Kasi madaling salita, sobrang lalim na ng kwento ng buhay ko ang ibinigay ko dito sa YouTube channel na to para i-give up lang ng ganon. Nung una, hindi naman talaga ako nakaka-inspire eh. Hindi ako ka-inspire. Nakakainis akong YouTuber dati nung nagsisimula ako. Kasi wala akong ibang ginawa kundi puro kalokohang videos lang dito. And then eventually naman, hindi ko alam na mag-e-end up pala ako sa gagawa ng content na may kabuluhan eh. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga videos na kalokohan. Siguro kung gumawa ako ng kalokohan ng mga videos na mga, alam mo yun, mga walang pulot na mga videos na puro lang mula ka-jijihan lang, maaari siguro million views na ako. Million subscribers na ako ngayon kasi ganun lang naman ang pag-take ng mga tao eh. Gusto nila ma-entertain lang naman nila eh. Pero hindi eh. Mas dinaig ako ng gumawa ka ng maayos na content, gumawa ka ng maayos na story na magbibigay impact sa mga taong nanonood sa'yo. Kaya kahit na hindi ako, malayo pa ako sa 1 million subscribers, proud ako sa 300
50 something na mga first timers dito sa YouTube, kasi ito yung mga first timers, ito yung mga subscribers na tinatawag na hard earned kung tawagin, na nakuha mo sila dahil sa quality ng video na ginawa mo, mga videos na kinarir mo, pinag-isipan mo, hindi dahil sa mga videos na puro lang kajijihan para makakuha ng atensyon. Hindi lahat ng tao gusto lang manood ng videos na puro lang kalokohan na wala namang kakapulutan. May mga tao din na nangangailangan ng inspirasyon, may mga taong nangangailangan ng positive insight sa buhay. May mga taong kailangan mong i-encourage na lumaban ka pa kasi masarap mabuhay. May mga taong ganoon eh. Maraming salamat. Hindi magiging posible to kung wala ka. Buti na lang talaga nung nangyari to. Sabi ko, si Bro Roden na makakatulong sa atin. Gusto ko mag-thank you sa'yo, bro. At syempre, gusto ko rin mag-thank you sa mga first timers na talagang nagpalakas din ng loob ko. Kasi kung tutuusin, medyo hindi magandang experience to, pero buti na lang meron tayong kaibigan na Bro Roden na talagang sumasagip sa ating mga YouTubers, mga content creators, para sagipin o kunin ulit yung mga ninanakaw ng mga taong hindi pata sa buhay ba. So God bless you, bro. Marami ka pang matutulungan. Sa lahat ng mga gustong ng tulong at serbisyo ni Bro Roden. Bro, pwede ko bang ilagay yung Facebook mo? Naka-public ka naman eh. So ito, nakapula sa inyo, Roden S. Ico. Pag nagka-problema kayo, may problema kayo hindi nyo masolusyonan, siya ang kontakin nyo sa Facebook. O sige bro. Bro, thank you bro. Ayusin ko to. Kontakin kita ulit mamaya doon sa GC natin, ha? Thank you bro, thank you.